Day 2! Parang naubos na yung mitya ni Mrs. Ay, talaga! Akala namin pagkatapos ng Baguio, maging mas madali na ang biyahe. Pero hindi pala. 2 camping ground ang hinanap namin. At sa paghahaba-haba ng biyahe, ay nadatnan lang naming pareho na palang sarado. Nabadpad pa kami sa isang beach na hindi namin sigurado kung doon ba talaga kami dapat magpalipas ng gabi. Sa episode na ito, palpak man kami sa mga Google searches namin, napadpad pa rin naman kami sa isang payapa at napakagandang lugar. Sa pagpapatuloy ng ating Philippine Loop, iniwan na namin ang Lion's Head ng Benguet at tuloy-tuloy ng bumiyahe patimog. Sobrang excited na kami na makarating ng Batangas dahil mula doon, sasakay na kami ng barko kasama si Bolt papuntang Katiklan. Kaso, 2:00 na at hindi pa kami nanananghalian. Kaya tinabi muna namin si Bolt para mag-internet at maghanap ng pinakamalapit na campsite. Camp Huma, tignan natin kung anong dadatnan natin doon. So, natsambahan namin, 14 minutes na lang, malapit na kami doon. Kasi nung tinitignan ko, Batangas, 11:00 kami dadating doon. Parang mahirap na maghanap ng campgrounds. What do you think? Para magluto na rin tayo ng halian. Hindi pa kasi kami ng halian. So, yun na lang muna una naming stop, makapananghalian lang. Tignan natin kung doon tayo magstay ng gabi. Patay yung mga puno. Nagtagtuyot ba ng sobra dito? Safe ba? May pula ata sila eh. Ito siya. Parang hindi. Ito siya. Your destination is on the left. So, yep. Para siyang abandoned. So, ito siya. Yan ang Camp Ohumaha. Maganda-ganda siya sa ano, pero tuyot talaga siya. Ayan. MacArthur Highway yan. Yung arko ng, yan? Welcome Sitio Kasabaan. Pinapunta kami ni Google doon, meron daw campsite. Pero pagdating namin doon, parang tuyot na yung campsite tapos parang abandoned na. So, for the meantime, dahil uhaw na kami at pagod na, so na talaga nakakala namin makapahinga na kami doon. Pero mukhang abandoned na yung place. So, ayan. So ayan, dito muna kami pahinga. Nakabili kami ng ice, may kantinang malapit. Palamig muna kami dito. At habang nagpapahinga, mag-search kung saan kami next na makakastay nitong gabing to. Kung walang mahanap, syempre, roadside gaming. Matapos ang 20 minutes ng pahinga at mabilis ang Google search kung saan ang pinakamalapit na campground, ang next target natin, Santa Teresa's Campground sa San Fabian, Pangasinan. Your destination is on the right. At sa puntong ito, binigay na ng Diyos yung sign. Sign na sa pangalawang pagkakataon, wala na naman kaming campsite na madadatnan. Your destination is on the right. Asa pa more kay Google, yung hinahanap naming campsite mukhang hindi na naman nag-e-exist. Sinubukan din namin magtanong pero sa ibang lugar na kami napadpad. Saan po yung Santa Teresa? Santa Teresa Beach Resort. Ay, malayo dito po. Kakaliwa po kami. Okay po, thank you po. Sa public daw, sa public.
Ay, sayang. Content yun. Nabalahaw tayo. Ayun, hindi mo na naman clinic. Ano po Interest lang yun? po, ma'am. Bente lang po. Ano po yan? Ano po yun, kuya? Interest lang po para barangay po, ma'am. Para sa barangay? May kubo na kayo pupuntahan, ma'am. Wala pa nga ako yung naghahanap pa ng... May kubo ako dun, ma'am. Kung sakaling magustuhan nyo. Meron din akong aircon, ma'am. Hindi po, hinahanap namin yung campgrounds. Magka-camping sana kami. Meron na ako kubo dyan, ma'am. Nasa harap. Tapos pili kayo mga ano natin sa harap, ma'am. Oo. Tingnan nyo muna yung kubo ko, ma'am. Kung sakaling nyo magustuhan, hindi naman kayo maghanap. Saan patingin? Diyan lang, dito lang yan, ma'am. Malapit lang. Kung sakaling hindi nyo magustuhan, hindi kayo maghanap ng iba. O, ipabalik. Pwede kami mag-camping. Oo. Kaya nyo muna ito, ma'am. Pwede. Kaya danda mo na yung bende. Mga anong oras ba kayo, ma'am? Hanggang bukas lang ng umaga. Kailangan lang namin ng Ganyan. So ayan, hinarang kami, province of Pangasinan. Siguro environmental tip. Oo. Kami? Hindi ko na alam. Ayun, yun yung natang beach niya. Ay, sisa, kubo niya daw. Asan ang kubo niya dito? Pinapasok na tayo? Siguro. Tingnan nyo, sabi niya. E di kung Ayan, kung saan na po kami napadpad. experience, different. Asan yung kubo? Tignan muna yung area namin, boss. Kung hindi mo magustuhan, pwede yan may isa dulo, sir. Sige, tingnan ko. Kung hindi mo magustuhan yung pagkakampingan nyo, tignan nyo na yung... Makapasok yung sakyan dyan? Tignan natin yung back doon sa harap tayo, boss. Sige, sige. Pero tignan nyo muna yung Sige. area. Ay, kawan! Abang list na! Boss! Sige. Thank you sa oras niya. Sige po, sir. So, hindi ko may something off sa mga cottage nila. Ayaw magsalita, kayo nang magbigay ng kahulugan sa sinasabi ko. So, kung titingnan niyo yung mga cottage nila, para silang mga hawla. Oo, Parang mga hawla yung mga cottage nila. Tapos kahit dun sa unang resort na napuntahan namin, sobrang grilled, naka-grills ang mga units nila, mga kwarto nila. Parang napapaisip ka. So parang mapaisip ka bakit? So I guess exit kami sa sa bayan na to. Exit kami. So ayan, after naming maligaw, magpunta kung saan, finally nandito na kami. Yan, McDo. Yan, McDonald's. Gutom na ako. Sobrang gutom na kami, hindi pa kami nag-lunch. So ang gagawin natin, kakain muna kami para lang syempre maibsan yung gutom namin. Tapos pagbalik namin dito sa sakyan o sa loob, magpaplano na talaga kami. Yun talagang plano, anong oras kami dadating. Hindi na namin ulitin yung pagkakamali. Nag-improvise kasi kami. May magandang plano kami, tapos nag-improvise kasi kami bigla. Iwan ko ba tayo tour? Actually napaaga kasi kami. Nagsimula nung napaagang alis namin sa Baguio kasi medyo na parang na disappoint kami sa sobrang traffic doon. Na disappoint kami. Gusto na naming lumabas ng Baguio, ganun. So hindi siguro wise na naging na naging decision namin. Pero nakalabas na kami ng Baguio, andito na kami ngayon sa Pangasinan. Titignan natin kung anong mapagplaplanuhan namin sa loob ng McDo. Tara, kain na tayo at naiinis na rin ako sa gutom ko. Bye! Day 2! Parang naubos na yung mecha ni Mrs. Ay, talaga! Sige, tara magpalamig muna at kumain. Gutom na rin si baby. Okay, let's go, Oliver! Let's go! Dinosaur. You're on the fastest route despite slower than usual traffic. You should reach your destination by 8:21 p.m.
Kagabi na sa next destination, pero this time wala na kaming kaba dahil may nakausap na kami at naibok na rin namin yung lugar. Hidden gem talaga dahil medyo challenging puntahan. Wala pa sa Google Maps yung daan at kung titignan sa mapa, parang imposibleng puntahan by land. Pero dahil one call away lang naman ang staff ng Athanasius Beach Park, hindi na kami naligaw this time. At nang makarating at makita ang bago naming bakuran, pinag-usapan na namin ni Mrs. ang magiging layout ng bago naming tahanan. So ano Hal? Tonight, suggestion. O ipaganito natin. Tapos pag ano yung natin. Kasi parang, pag ganito, kasi pag binuksan natin yung sliding dito. Ito, bali, ang maging kitchen ito. Yung kulot niya dito. Tetras ko dito. Nagbablog ka sir, no? Parang nakapapansin kita sa camping site, sir. Wala. Wala? Wala pa, hindi pa Wala kami. pa, Hindi pa, hindi pa nagsisimula pa lang kami, nakakaano pa lang kami 100k. Oo, di ba, sir? 100. Nakapapansin kita sa camping site. Yung mga 100 na tao. 100 na tao. Natapos na, nakaluto na rin si Mrs. Natapos na rin kami mag-setup. So, ganyan din yung setup namin nung last time. Bali, 4th time namin mag-setup. Pero mula nung first and second, marami nang nabago. So, meron na tayong toilet, meron na tayong stove at kitchen, meron na tayong, stove at sink, meron tayong kitchen, at meron din tayong shower dito sa gilid. So, it's dinner time, Hal? Oo. So, inintay na palang matapos ni Mrs. yung pagdadaldal ko. So, tara, kain na tayo. And dinner for tonight? Adobo. Adobo daw, sabi ni Mrs. From sinigang So, adobo. Actually, ang plano niya daw ay magsinigang. Pero, ayan, nauwi sa adobo dahil Tinatamad na ako. okay, so tinatamad daw siya magsinigang, kaya adobo. Masarap naman ang adobo ni Mrs. Pang sigang ko bukas ng miso yun. So yan, tara kain. Siyempre, as usual, habang kumakain ng dinner, usap. Ano yan? Heart to heart talk. Usapang buhay, usapang realizations. Ayan. So, kwento namin yung nangyari kanina. So, alam nyo, pangalawang araw pa lang, pangalawang araw pa lang, so naka second night na to. So, pangalawang araw pa lang, parang tinetest na kami. Hindi naman kami sa nag-aaway, pero alam mong ramdam mo yung pareho na kaming nai-stress sa nangyari. Second day pa lang, out of na-expect naming 40 days. Kasi gusto naming gawin yung loop na chill lang, hindi yung parang pagod na pagod sa biyahe. Oh. So, na-realize ko kanina, parang second day pa lang, sobrang natetest na kami. Kaya ba? Kayanin ko Hating gabi na natapos ang dinner at ang masinsinang usapan. Kaya diretso setup na ng aircon para mahimbing at komportable ang pahinga. So, ayan siya pagka talaga nakasetup na. So, inlet at outlet ng hangin at yung outlet ng tubig. At ganyan sarap. Outlet ng malamig na hangin, air filter, inlet.
sold separately itong remote kasi mahirap na i-access yung pindutan sa taas. So binili na rin namin to. So parang normal ano lang din. So may cool mode, may heat mode. Tapos pwede mo rin iset yung temperature, yung fan speed. So yan, parang normal din talaga siya na aircon. So ayan, i-close ko na lahat at magche-check na lahat ay okay na din. Matutulog na rin ako. Tulog na yung dalawa. Alas 12 na rin talagang ginabi kami dito sa campsite. Good night! Wiki, good morning. Good morning. So ayan, kagabi nung unang bungad namin pagpasok namin dito sa property nila, hindi mo gaanong ma-appreciate yung ganda niya kasi nga syempre madilim, parang hindi mo rin makita yung kulay ng sand. Pero nung ngayon, nung pagsikat na ng araw, makikita mo na yung ganda niya. So, masaya ako na kahit sobrang na-stress at talagang nag-aaway na kami ni Mrs. kahapon. Pinadpad pa rin kami ng ano dito, ng pagkakataon dito. Nag-usap na kami kagabi. Talagang hindi kami nagkakaintindihan. Siguro sa tagal ng pagsasama namin na nasa comfort lang kami ng Vizcaya at wala kaming problema dahil may business, wala kaming problema gaano. Hindi kami subject sa ganong stress. Kaya hindi pa namin gaanong kabisado ang isa't isa sa ganong site. Pero at the end of the day, nadadaan naman sa pag-uusap. Sabi ko nga, una at pangalawang araw pa lang natetest ng aming dalawa. Pero I think naramdaman ko na hindi yung mga ganong pag-away naman, hindi yun magiging hindi yun makakasama sa amin. Mas matutunan naming intindi ng isa't isa. So, ayan, katatapos magpainit ng kakainin ni Mrs. Gutom na kasi. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung bakit kahit mainit Mahangin. mahangin pala. Kung kahit mahangin nakapagpainit kami. Dahil dito yan sa windshield ng lutuan. So, parang kung gusto niyo lang din mag-camping, wag niyong kalimutan ito kasi mura lang siya at hindi rin siya gaanong nag-occupy ng space. So, Kailangan. oo. Kasi ako hindi ko rin alam na may ganito. Pinahiram lang ni ading ko nung nakaraang camping namin. So, kaya kumuha na rin kami. So, tara, kain na tayo. Pangatlong init na ba? Pangalawang init. Lunchtime na, kain. So, ulam namin to kagabi. Itong adobo, ito yung isa sa, nakalimutan ko isang ulam pero ito yung isa dun sa tuwing kakain kami nito na napainit na, parang mas sumasarap siya.
Parang mas na-marinate siguro yung kanin. So, That's a sheep. That's a sheep. That's a sheep. yan. Kausap ni baby boy yung mama niya. So actually, si baby boy, hindi namin talaga, hindi namin siya anak. Pamangkin ni Mrs. pero sa amin na siya lumaki kasi nag-abroad si mama niya. Ngayon, kausap niya ngayon yung mama niya. So, parang anak na rin namin yan with benefits. With benefits kasi nakikishare kami sa groceries niya. Ano yung isa? Asado ba yun? Napapaisip ako kung ano yung isang... So ayan, narinig niya yung sinabi ko, napapaisip tuloy siya kung ano ba yung isang ulam kasi dalawa kasi tong ulam na lagi namin but once na ininit parang mas na-enjoy namin kainin. Ano ba? Kung meron din kayong alam na ganung ulam, i-comment nyo nga sa baba. Ano ba? Oh, pasensya na, yan lang ang tira namin ha. Pero masarap yan, luto ni Mrs. Oh. Go. It's yours. Go ahead. Oh. Why Lebanon now its own capital? Ayan, ipakita ko lang yung detail nitong DIY exhaust natin dito sa DA64W natin. Gusto ko kasing ipakita sa inyo kasi marami akong nakikitang mga nagvo-vlog, mga nag-share din sa Facebook na nagka-camp gamit ang minivans nila. So, saktong-sakto yung 6. PC fan siya, sabi ni Mrs. Magkano sa Shopee? O 80 pesos lang makakabili ka na. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 480 ba? 6 times 4. 480. So 480. Tapos pinagdugtong-dugtong ko lang yung wire, tapos direkta na siya sa 12 volts. So nakaparallel lang lahat yan. Tapos itong mga block na ito 3D printed yan. Swerte lang natin, pinayagan tayo ni Mrs. bumili ng 3D printer. Pero kung wala kayong 3D printer, pwede dyan gamitin, palagay ko, na-imagine ko, pwede kayong gumamit ng yung mga plastic cards, credit card na hindi na gumagana, o mga o yung mga plastic, o mga plastic cards, yung mga time zone na hindi na nagagamit, ganyan, gupitin nyo sa siguro maliit na rectangle, kasi yun pwede nyo i-bend ng konti yun, butasin ng dalawa, tapos i-zip tie nyo lang. Tapos yun na yung kakagat dun sa windshield nyo. Pero, kung pag-uwi namin, message nyo lang ako, pwede ko kayong ipag 3D print yan kasi madili naman siyang i-3D print. Pwede ko kayong ipag 3D print, sagutin nyo lang yung shipping, sesend ko sa inyo. Yan. Very effective siya as exhaust kasi yan, together yung 6 na fan, malaki yung volume na papadaloy niya. So, yan, kitang-kita naman. Kanina pa yan tulog. Yan. Meron ding 2 clip fan sa loob para i-direct pa yung flow ng hangin. Pero yun, sanay pa yun sa aircon. Pero kahit mainit yung paligid dito at hindi naka-aircon yung van, nakatulog siya ng mahimbing. So, ayan. Boy, first time. Pwede mo gayahin yan. Anong nangyari sa tortang talong? Ha? Anong nangyari sa tortang talong? Pritong talong kasi wala pala akong pag-ihawan. Ganon. So, alam ko na nangyari. Nasegregate. goes. Ayan guys, supposedly, ang niluto ko lang talaga is eggplant at saka egg.
Pero may mabait kaming kapitbahay na nagbigay ng sisig, Cordon bleu, barbecue, pansit at saka palabok. Ayan, nabuhayan kami. Tutulog ng busog. Ito tulog ng busog. Galing yan dun sa dalawang employee siguro yun. Para silang para silang nagka-company outing. Ngayon, nagsisisi ako na hindi ko man lang sila natanong yung pangalan nila o sana baka pwede kong i-vlog ganun. Kaso nga, ayan, gaya nung sabi ko dun sa last video, kaming dalawa talaga, hindi naman kami mga sosyalera. Kami pa mga introvert na napunta sa na nagtatry mag-vlogging. Pero ano yan, tag dito, sinusubukan naming lumabas sa comfort zone. So, kain na. Thank you. Kung sakaling mapadpad kayo sa video namin, alam ko very unlikely kasi 100k subscribers pa lang kami. I mean 100 minus the k. So ayan, so ngayon ulit tutuloy ko. So just in case mapadpad kayo sa video namin, thank you sa inyong dalawa at sa company nyo. More blessings po sa inyo. Sobrang nakaka-relax talaga ang beach na ito at parang ayaw muna naming umalis. Pero malungkot man na iiwan na namin itong hidden gem na ito, alam namin marami pa kaming magandang lugar na makikita. Kaya hanggang sa muli at Atanasius Beach Park, salamat sa pahinga. Fresh? Hilamos lang, walang ligo-ligo. Sapat na. Sa susunod na biyahe, magka-camping tayo sa tabing ilog. Magsa-sightseeing sa Taal at bibisitahin ang nakamamanghang simbahang bato. Siyempre pati na rin ang pinakamalaking simbahan sa Asia. At spoiler, hindi namin natapos ang loop dahil sa isang trahedya.